Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang Brother Jess niyo po from Pure Love Hills. Right, our topic for today is titled Goodness Will Triumph. Okay, ang kabutihan ay mananaig. Right. During our past session, we talked about forgiveness. And might be na marami sa ating na-confuse na we forgive parang all the time. Talaga bang all the time? Yeah, it's not human wisdom, it's God's wisdom. Alright. Pero kung bakit po all the time tayo mag-forgive, nasabi ko po last time na because God is there, God sees everything. Yun po, yung topic natin is really connected dun. Bakit mag-forgive? Because, yan po, goodness will triumph in the end. No? Over the long term, ang mananaig pa rin ang kabutihan. So, si Lord na po yung bahala. Diba? May kwento po tayo na konti. In the Bible po, in the book of Genesis, meron pong character doon na tinatawag na Joseph. I know most of you are familiar with this story. Si Joseph, isang gwapo na character in the Bible, napakagwapo niya according to the Bible story. At dahil po doon, isa po yun na naging naging most favorite siya among the 12 brethren, no? 12 po silang magkakapatid. At siya po yung pinaka-paborito ng kanyang tatay. And because of that, na klarong-klaro po na favorite siya ng kanyang tatay, naging jealous sa kanya yung kanyang mga kapatid na iba. Lahat po sila lalaki. Naging jealous po sila na to the point na gusto nilang mawala si Joseph sa picture. You know what I mean? Ayaw nila kay Joseph. Gusto nilang wala na silang kapatid na Joseph para wala na yung paborito. Right, to fast forward the story, marami silang plano, binalak na hindi maganda. Up to the point talaga na mawala, as in mawala, mamatay si Joseph. So, dahil merong nag-advise sa kanila na isang kapatid, wag nating patayin. Wag. Ibenta na lang natin siya as a slave. So, fast forward, nabenta nga siya as a slave. Pero dun po sa pagkakabenta sa kanya, wala po sa Bible nakasulat na nagalit si Joseph. Okay? Tuloy natin yung kwento. Nung siya nasa Egypt na, isang kwento doon na pinagbentangan siya ng asawa ng king doon. Tawag na nga Potiphar's wife. Na pinagbintangan na siya daw ay may masamang plano sa asawa pero hindi po totoo. No? Alam po yan ni Joseph na wala siyang balak na hindi maganda dun sa asawa ng hari. Opo, dahil nga napakagwapo niya, tinangkaan siya na pagsamantalahan ng asawa ng hari. Okay. The kwento is, he was incarcerated. He was put to prison dahil doon. Kasi binaliktad yung kwento ng wife nung siya magbalita doon sa husband niya. Okay. To fast forward the story again, kay paano nang nag-twist yung kwento, nagkaroon ng dream yung king na kakaiba. And walang makapag-interpret ng kanyang dream amongst his prophets, mga sorcerers or magicians during that time. And mayroon nakapagkwento na si Joseph marunong mag-interpret ng dreams. And to fast forward the story, na-interpret niya, ayoko lang elaborate ngayon yung pagkaka-interpret niya para lang mas mabilis tayo. Na-interpret niya yung dreams ng king. Ngayon, dahil doon, prinomote siya, nilabas siya sa prison, tapos prinomote siya as governor ng Egypt. And to fast forward the story, after 7 years of that, from that time, nagkaroon ng famine yung lugar. Tapos ito na nga, the entire land, hindi lang po yung Egypt, the nearby, kung hindi man nearby province, nearby countries, including the country in which the brethren of Joseph live, nagkaroon din ng famine sa kanila. Gutom. Okay, gutom. Okay, to the point na
tumawid ngayon, pumunta ngayon mga kapatid niya doon sa area where Joseph lives, yung Egypt na nga, to buy some food. You know what? Nung makita ni Joseph for the first time, yung kanyang mga kapatid na nagbenta sa kanya, siya ay nagtimpi. Wala siyang galit na ipinakita, wala siyang sama ng loob na nasabi. In fact, love pa rin at awa doon sa kanyang mga kapatid. Okay. Alright, fast forward the story again. Pinabalik sila, yung mga kapatid, sa kanilang lugar. Tapos, on the second time na visit nila, kasi naubos nga yung pagkain, doon pa nag-reveal si Joseph ng kanyang identity, na he was the brother na binenta nila ng magkakapatid. Pero sabi niya, hindi ako nagagalit sa inyo. Kasi alam kong may purpose lahat itong mga pangyayari. Okay, para kay Joseph, full of wisdom ngayong tao. Sabi niya, lahat ng nangyaring ito may purpose. At sabi niya, isa sa purpose ay para hindi tayo mamatay lahat sa gutom. Pinauna ko dito sa Egypt para kayong lahat merong makain. Well, bakit yung shinare sa inyo ito na kwento? Because at first, nung ibenta si Joseph ng kanyang mga kapatid, he would say na grabe naman ng mga kapatid niya, ang sasama ng ugali. Pero bakit hindi nagalit Joseph? Meron siyang wisdom from God na this might be another process of his purification. No? Eventually naman, nanalo naman yung kabutihan. Tingnan mo, naging governor pa si Joseph. At yung mga kapatid niya, totoo po, nagbow sa kanya lahat. Okay? Nagbow sa kanya lahat. Yung mga kapatid niyang nagbenta sa kanya, nanalo po yung kabutihan. Yung kasamaan po, hindi po talaga. Again, this is just a story in the Bible, but this happens also in our lives. Kasi tao din si Joseph, tao tayo. Nang point lang po, we forgive all the time. Because anyway, goodness will triumph. Ang mananaig pa rin, yung plano ng Diyos. At hindi yung plano ng tao. Thank you so much for listening. May God be praised.